Ang pelikula ay itinakda 45,000 taon na ang nakalilipas, nang ang mga modernong tao ay bago pa lang nagsimulang manirahan sa mga bahagi ng Europa. Ito ang panahon kung saan hindi pa natutuklasan ng pagsasaka, kaya ang tanging pinagkukunan ng pagkain ay ang pangangaso ng ibang hayop. Ang mga tao ay bumuo ng maliliit na grupo at naglalakbay ng malayo upang maghanap ng matitirhan, tubig, at pagkain. Napakahirap ng buhay, at ang pinakamatibay lamang ang makakasurvive. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa loob ng isang kuweba, kung saan ang grupo ng 6 na medieval na tao ay nagtitipon sa paligid ng apoy. Ang pinuno ng grupo ay si Adam, walang kinatatakutan na alpha male. May kapatid siyang lalaki, si Geir, at isang anak na lalaki, si Heron, at ang tatlo ay mukhang napakalapit sa isa't isa. Ang pinakamatandang miyembro ay isang lalaking nagngangalang Odell na laging masama ang timpla sa ilang kadahilanan. Pagkatapos ay mayroon isang buntis na babae, si Eve, na siyang kapareha ni Adam. Ang huling miyembro ay isang kabataang babae na nagngangalang Bea, at bago lang siya sumali sa grupo noong naglalakbay sila sa kakahuyan. Noong una, maganda ang pakikitungo nila sa kanya at binibigyan siya ng pantay na pagkain. Ngunit ngayon, pinapagawa na lang nila sa kanya ang karamihan sa trabaho. Ang mabait lang sa kanya ay si Geir, malamang dahil may crush ito sa kanya. Sa kasalukuyan, ang grupo ay dumaranas ng napakahirap na sitwasyon dahil ilang araw na silang hindi kumakain ng kahit ano. Ito ay naging sanhi ng kanilang panghihina, lalo na si Eve, na nasa ika-7 buwan ng kanyang pagbubuntis. Sa pagsikat ng araw kinaumagahan, inimpake nila ang kanilang mga gamit at naglakbay. Habang nasa daan, itinuro ni Adam ang ilang burol sa di kalayuan at sinabing pupunta sila roon. Ipinaliwanag niya na ang mga burol ay may maraming kuweba, kung saan maaari silang magpalipas ng gabi ng komportable. Mayroon din itong maraming hayop at iba pang pangangailangan sa buhay, na ginawang literal na paraiso ang lugar. Nang marinig ito, nasabik ang grupo at nagsimulang maglakad ng may higit na determinasyon. Maya-maya, si Adam at ang kanyang kapatid, si Geir, ay humiwalay sa grupo upang maghanap ng makakain. Umakyat sila sa matarik na burol at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang malaking bangkay ng mabangis na mammoth. Gayunpaman, ang lahat ng nakakain na parte ay naubos na, naiwan lamang ang mga buto. Natakot ang magkapatid nang mapagtanto nila na may mas malaki pa sa mammoth na gumagala sa mga lupaing ito. Nang maglakbay pa sila ng kaunti, nakarating sila sa isang lugar kung saan makikita ang malawak na kagubatan. Si Geir, na medyo mahilig sa pakikipagsapalaran, ay nagmungkahi na dumaan sila sa kagubatan dahil makakatipid sila ng maraming oras. Naniniwala rin siya na marami silang makikitang hayop doon na maaari nilang kainin. Gayunpaman, mahigpit na tinanggihan ni Adam ang ideya na sinabing ang kagubatan ay mapanganib. Sigurado siya na kung anuman ang pumatay sa mammoth ay tiyak na nagtatago sa loob ng kagubatan. Ipinahayag niya na iikot sila sa gilid ng kagubatan, kahit na abutin sila ng ilang araw. Nang gabing iyon, bumalik ang magkapatid sa iba pang grupo, na walang dala. Nagpasya silang huwag ibunyag ang tungkol sa patay na mammoth, upang hindi magdulot ng takot. Dahil walang kuweba sa malapit, nagsindi sila ng apoy at doon nagpalipas ng gabi sa labas. Ilang sandali pa, nagsimulang makarinig ang grupo ng nakakatakot na ingay sa di kalayuan. Agad na naisip ni na Adam at Geir na ito ang parehong mga ngaso ng hayop na responsable sa pagkamatay ng mammoth. Kinuha nila ang kanilang mga sandata at naghanda upang labanan ang anumang nakatago sa dilim. Ngunit nang sila ay magambala, ang maliit na batang lalaki, si Heron, ay dinukot. Sinubukan ng nanlulumong Adam na habulin ang salarin, ngunit pinigilan siya ng iba, na sinabing ito ay masyadong mapanganib. Tiniyak nila sa kanya na hahanapin nila si Heron sa umaga kapag mas ligtas maghanap. Sa sumunod na eksena, sumikat ang araw at umalis ang grupo para hanapin ang batang lalaki. Dahil si Adam ay isang batikang mga ngaso, sinubaybayan niya ang mga bakas ng paa ng hayop at hindi nagtagal ay nakita niya ang mga damit ni Heron. May nakita siyang malagkit na itim na likido sa loob nito, ngunit walang dugo. Dahil dito, umaasa siyang buhay pa ang kanyang anak. Ang grupo ay patuloy na sumunod sa mga yapak hanggang sa nakarating sila sa gilid ng kagubatan. Napagtanto na ang kanyang anak ay dinala sa loob, si Adam ay walang ingat na tumakbo sa kagubatan, kasama ang iba pang sumusunod sa kanya sa malapit. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa isang lugar kung saan nakatambak ang napakaraming patay na hayop, buto, at bituka. Bago sila makakuha ng makakain, narinig nila ang isang hayop na sumisigaw sa malapit.
Sa takot, ang grupo ay tumakbo ng mas malalim sa kagubatan, hanggang sa tuluyan na silang naligaw. Ngayong dumidilim na, nagpasya silang magsindi ng apoy at magkampo doon. Ang pinakamatanda sa kanila, si Odal ay nagsimulang sisihin si Bea gaya ng dati, na sinabing nagsimula ang kanilang mga kamalasan sa sandaling dumating siya. Iminungkahi niya na paalisin siya sa grupo sa lalong madaling panahon. Ngunit habang nag-uusap ang iba, muli silang nagulat sa misteryosong hayop. Nang papalapit na ang ingay, ibinato ni Adam ang kanyang sibat sa direksyon na iyon. Ngunit hindi ito tumama sa target, na nagpapahiwatig na ang hayop na ito ay napakaliksi. Sa maigting na sandaling ito, nagpasya si Adam na buong tapang na harapin ang hayop ng mag-isa. Alam niyang bilang pinuno, kailangan niyang kumilos ngayon kung hindi ay malalagay sa panganib ang buong grupo niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang sibat at nakipagsapalaran sa dilim, umaasang mapapatay ang halimaw. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil habang nakatalikod si Adam, may umatake sa kanya mula sa likuran. Ang kanyang desperadong sigaw ay narinig ng iba pang grupo, ngunit masyado silang natatakot para tulungan siya. Nang tuluyang humupa ang hiyawan, nagmamadaling kumilos si Geyer para hanapin ang kanyang kapatid. Nagawa niyang mahanap ito at kahit papaano ay naibalik siya malapit sa apoy. Ngunit sa sandaling nakita ng grupo ang kanyang mukha, napagtanto nila na hindi siya mabubuhay. Lumalabas na anuman ang umatake sa kanya ay napunit ang kanyang mukha at nabutas ang ilang organ sa kanyang katawan. Pagkatapos ay kumuha si Bea ng matulis na piraso ng bato at sinaksak si Adam gamit ito, inalis siya sa kanyang paghihirap. Sa resulta ng insidenteng ito, ang grupo ay naiwang ganap na nawasak. Ang trauma ng pagkawala ng kanyang kapareha, na sinamahan ng matinding gutom ay naging sanhi ng pagbagsak ni Eve sa lupa. Sa sandaling ito, may naisip si Bea na hindi pangkaraniwang ideya, iminungkahi niya na kainin nila ang katawan ni Adam. Malinaw na nandidiri ang iba sa mga miyembro, ngunit dahil wala silang ibang pagpipilian, sumang-ayon sila. Pagkatapos ay pinutol ni Bea ang mga piraso ng laman sa katawan ni Adam, na kanilang niluto bago nila kinain. Ang tanging hindi kumain ay ang kapatid ni Adam na si Geyer. Nang sumikat ang araw kinaumagahan, pinangunahan ni Geyer ang grupo at nangakong dadalhin sila sa labas ng kagubatan. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming oras na paglalakad, sila ay nakarating sa parehong lugar na pinagmulan nila. Pagkatapos ay nakaisip si Odal ng sariling pamahiin na teorya. Naniniwala siya na tinutugis sila ng halimaw na hayop dahil pumasok sila sa teritoryo nito. Nang magtanong ang iba kung may naiisip siyang solusyon, tahasang sinabi ni Odal na dapat nilang isakripisyo ang isa sa kanila. Nagudyok ito sa lahat na tumitig kay Bea dahil siya lang ang tagalabas sa grupo. Pagkatapos ay hinawakan siya ng 3 miyembro at sinubukang pigilan siya. Sa panahon ng kaguluhan, sinipa ni Bea si Geyer, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa bato at nahimatay. Ngunit nagawa pa rin ng natitirang dalawa na hilahin siya palayo at hawakan siya sa isang bato. Sinimulan ni Odal na tawagin ang halimaw, na hinihiling na lumabas ito at pagpiestahan ang babae. Makalipas ang ilang minuto, ang parehong nakakatakot na hiyawan ay maririnig sa di kalayuan. Sa sobrang takot ay naparalisa si Odal, na nagbigay ng pagkakataon kay Bea na makatakas. Ngayon na wala nang mapupuntahan, kinuha ni na Odal at Eve ang kanilang mga sandata at naghanda upang magkasamang harapin ang halimaw. Ngunit sa huling segundo, tinraidor ni Odal si Eve sa pamamagitan ng pagsaksak ng kutsilyo sa loob ng tiyan nito. Paulit-ulit na sumisigaw si Odal ng kunin mo siya, hinihiling na lumabas ang halimaw. Ngunit ginamit ni Eve ang huli niyang lakas at itinulak siya, dahilan para madulas si Odal at mabali ang kanyang binti. Ngayon, pareho silang malubhang nasugatan at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Naputol ang eksena sa madaling araw kung saan sa wakas ay nagkamalay si Geyer. Dahan-dahan siyang bumangon at hinanap ang mga kaibigan, ngunit pinipigilan siya ng makapal na hamog na makakita ng maayos. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita niya ang matanda na nakahandusay sa lupa. Pinuntahan siya ni Geyer ngunit maya-maya lang, may humila sa kanya sa lupa. Si Bea pala ito, na sinusubukang subaybayan ang misteryosong nilalang. Ilang sandali pa, sa wakas ay dumating ang nilalang at tumayo sa ibabaw ni Odal. Ito ay labis na ikinatakot ng huli at siya ay agad na pumanaw. Samantala, napuno na si Bea kaya nagpasya siyang harapin ang halimaw. Ginamit niya ang kanyang kaibigan bilang bitag at inakit ito patungo sa kanya. Nang makalapit ang nilalang kay Geyer, sinalakay ito ni Bea mula sa likuran,
at pinatumba sa lupa. Pagkatapos ay tinanggal niya ang maskara nito, para lamang gumawa ng nakagugulat na paghahayag. Ang manunugis na kinatatakutan nilang lahat hanggang ngayon ay hindi pala halimaw o hayop. Isa itong babaeng Neanderthal, malapit na kamag-anak ng Homo sapiens. Saglit silang nagkatitigan, bago tumakbo ang baliw na babae. Hinabol siya ng dalawa at tuluyang nakalabas sa kagubatan. Ngunit masyado nang malayo ang babaeng Neanderthal at nagawang makatakas. Sa sumunod na eksena, nagkaroon ng pagtatalo sina Geir at Bea kung ano ang susunod na gagawin. Iminungkahi ni Geir na bumalik sila sa kanilang pinanggalingan at subukan ng pagpaparami para sa mga bata. Gayunpaman, nais ni Bea na sundan ang Neanderthal. Naniniwala siya na ang mga taong ito ay mas mahusay, at tiyak na alam na nila ang bagong pamamaraan para sa pangangaso at pagkain. Iniisip ni Geir na ito ay mapanganib na hakbang, ngunit iginiit ni Bea na mamamatay sila sa gutom, kaya mas mabuting mamatay sa pagsisikap. Nang marinig ito, sa wakas ay nakumbinsi si Geir, at sinimulan nilang sundan ang babaeng Neanderthal sa pamamagitan ng mga yapak nito. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa matarik na kabundukan at mapanganib na mga ilog, nakarating sila sa isang lugar na may ilang kuweba. Nagpasya ang dalawa na maghiwalay at tuklasin ang iba't ibang parte ng lugar. Ngunit sa sandaling pumasok si Bea sa isa sa mga kuweba, siya ay inatake ng isang Neanderthal na lalaki. Isinandal niya siya sa lupa at sinimulang sakalin siya. Makalipas ang ilang segundo, nawalan ng malay si Bea at tila pumanaw na siya. Ngunit ito ay lumalabas na isang panlilinlang, at sa sandaling bitawan ng lalaki ang kanyang pagkakahawak, sinaksak niya ang leeg nito ng matalib na bato, na brutal siyang pinatay. Kasunod nito, mas lumalim si Bea sa loob ng kuweba, hanggang sa nakarating siya sa isang silid na may nakasinding apoy. Sa kanyang pagkabigla, nahanap din niya si Heron, ang parehong batang lalaki na dinukot kanina. Nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama, ngunit nabigo si Bea na makaisip ng sagot. Sa sandaling iyon, ang babaeng Neanderthal ay dumating sa silid, na may hawak na sandata. Kumuha din si Bea ng kahoy na may apoy at nagsimulang sumigaw ng napakalakas upang takutin siya. Nang marinig ang kaguluhan, agad na sumugod si Geir upang tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit pagdating sa silid, natigilan siya sa pagkabigla nang makitang buhay pa ang kanyang pamangkin. Ito ay nagpahintulot sa baliw na babae upang hampasin siya sa ulo gamit ang isang mapurol na bagay. Pagkatapos ay hinampas siya nito ng paulit-ulit hanggang sa tumigil siya sa paggalaw. Sa takot, sinunog ni Bea ang mga tuyong balat ng hayop sa silid at tumakas kasama si Heron. Kahit papaano ay narating nila ang tuktok at gumapang palabas sa makitid na siwang. Makalipas ang ilang segundo, nasunog ang buong kuweba at sinubukan din ng babaeng Neanderthal na ilabas ang sarili sa siwang. Ngunit dahil masyado siyang malaki, hindi niya magawa. Siya ay desperadong humingi ng tulong gamit ang sariling wika, at sinubukan ni Heron na tulungan siya. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ni Bea ang ginawa ng baliw na babae sa kanyang grupo, kaya kumuha siya ng bato at hinampas siya hanggang sa mamatay. Nalungkot si Heron sa nangyari, dahil tinrato siya ng babae na parang sariling anak. Ngunit nang ihayag ni Bea na pinatay nito ang kanyang ama, sa wakas ay kumalma siya. Sa huling eksena, pumasok ang dalawa sa isa pang bahagi ng kuweba, kung saan nakakita sila ng guhit sa mga dingding, maraming pagkain, at iba pang modernong kagamitan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.